Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nagahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala na marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng mga tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, batiin pa rin natin, Merry Christmas ang bawat isa. So, pwede pang humabol, ha? Baka hindi niyo pa natatagpuan yung inaanak niyo o yung riregaluhan niyo. Pwede pa po ngayon. Sa dakilang kapistahan na ito ng pagbibinyag sa Panginoon, isinasara po natin ang panahon ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. At dito pinauunawa po sa atin na yung pagbibinyag na ito ng Panginoon, hudyat ng pagpapatuloy ng misyon ng Panginoon. Hindi natin binalikan yung Pasko ng pagsilang para makyutan lang tayo sa Panginoong Hesukristo. Masaya tayo nung Pasko ng pagsilang dahil ito ang simula. At magmula doon sa sanggol na yon, alam natin, hindi mananatiling sanggol. Mabubuhay ang Panginoon, lalaki, malakas, matalino, kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga sa susunod na linggo, yung pista ng ating mahal na poong Santo Niño, para ipakita sa atin na nandun, nagaganap sa buhay ng Panginoon ang misyon niya na tuparin ang gampanin niya na maging katubusan para sa ating lahat. Kaya nga, magmula sa Pasko, nandun yung Paskwa. At yung Paskwa ay hindi lang ang hulugan ng paghihirap, kundi ang pagtawid ng Panginoon. Sinasamahan tayo magmula sa kasalanan patungong kaligtasan, magmula sa kadiliman patungong liwanag, magmula sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po itong binyag na ito, alam natin, mamana ang Panginoon dito sa pagkakataon pong ito. 30 years old siya. At pagkaraan nun, lulunsad na ang Panginoon sa kanyang misyon. Sa huling 3 taon na yon, patungong Jerusalem, nangangaral ng kaharian ng Diyos. Kaya nga dinadala din po tayo sa pag-alala sa binyag na tinanggap natin. Kaya nga sa simula ng ating pagdiriwang, yung pagwiwisik ng tubig po na yun ay pagpapaalala sa atin ng sakramento ng binyag, na siyang naging dahilan kung kaya tayo'y nagtamo ng kaligtasan. Sa sakramento ng binyag, tayo'y naging mga inampong anak ng Diyos dahil sa ating pakikipagkapatid kay Jesus. Nga lang, talaga nga bang nauunawaan natin ang kahulugan at kahalagahan nito? Kumisan po kasi sa marami sa ating mananampalataya, yung binyag ay parang isang seremonyas o kaugalian lang. So kaya pagdating sa paghahanda para dito, ang tingin nila ay gastos. Kaya nga, pag tinanong mo kumisan, ba't di pa nabibinyagan yung bata? Kasi kulang pa po yung ipon. O di kaya sasabihin, kasi po yung tatay nantay po namin nasa abroad. Kailan ba uuwi? 5 years po yung contract. Diyos ko, baka mamaya sa makabilang bahay yun.
Di na nangyari, di na natuloy yung binyag. Pero ano nga po ba yung binyag na yan? Kung minsan, merong mga nangungumbinsi sa ibang relihiyon, yan ang tanong kagad nila sa atin. Tinanggap mo na ba si Kristo? Sasabihin mo naman, oo, tinanggap ko si Kristo. Nabinyagan ka na ba? Sasabihin mo, oo, nabinyagan ako. Tapos tatanungin tayo, o tatanungin ko kayo, o kailan kayo nabinyagan? Huwag na po kayong sumagot, magkakaalaman tayo. Tanungin ko, birthday, alam nyo. Pero tanungin ko po kayo, kailan kayo nabinyagan? Hahalongkatin nyo pa yung cabinet mamaya pag uwi. O alam mo kung magpapakasal ka, o di kaya nag-aayos ka ng passport. Pero isang tanong po yun eh. Sasabihin mo, di ko matandaan kasi sanggol ako nun eh. Paano mo sinabi tinanggap mo si Kristo? Hindi mo naman pala alam. Kaya ngayon sasabihin, kaya dapat binyagan ka uli. Kaya pag naniwala ka, ayun na, born again. Nakumbinsi. Kasi nga doon sa argumento po na yun. Pero, hindi nga ba natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo dahil bininyagan tayo bilang sanggol? Ba't natin ginawa yan sa matagal na panahon? Hindi naman ginawa natin yan sa Pilipinas lang na nadiskubre ni Magellan. Noon pa, sa unang panahon ng simbahan, ginawa na din po yung pagbibinyag ng mga bata. Bakit? Noong panahon ng Panginoon, ang pambibinyag po sa mga matatanda. Kasi mga apostol, na-convert lang naman po sila sa Panginoon. At yung maraming mga Kristiyano na alam natin sa aklat ng mga gawa para tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Pero nang lumaon, nang lumaganap yung pananampalataya, nagkaroon ng kapayapaan, mas natanggap na maraming mga tao ang pananampalatayang Kristiyano. Wala pa yung ibang mga relihiyon o sekta ng araw. Doon ibinigay ang binyag na din sa mga sanggol. Bakit? Binibinyagan ng mga sanggol, hindi dahil naniniwala sila tinatanggap nila si Kristo. Walang kaalam-alam po talaga lahat yan. Binibinyagan yung mga sanggol. Binibinyagan tayo nang tayo yung mga sanggol pa dahil sa pananampalataya ng ating mga magulang. Sinong magulang ang hindi gustong magbigay na napakabuti para sa kanyang anak? Napanood mo sa TV, pag ininom yung gatas na ito, tatalino. Paiinumin mo. Naniniwala ka, pagdating ng 4 years old, the solar system is ganyan. Diba? Napanood mo kasi, inumin ito, tatalino. Inumin ito, tatangkad. Inumin ito, lalakas. Ano nga ba pinakamagandang pwedeng ibigay sa anak na alam natin ay makapagpapabuti? Pananampalataya. Kaya nga nandun yung paghahangad natin na yung mga sanggol na yan ay binibinyagan. Dahil ano? Dahil ibig ng mga magulang, ibig ng mga ninong at ninang na yung sanggol na yon lumaki sa pananampalataya. Kaya nga dyan din po natin makikita paano natin pinangangalanan. Huwag nating pangalanan yung mga bata na akala mo aso, laruan, o alaga. Ngayon kasi kung ano-ano yung pangalan na nilalagay, kung ano yung maisipan. Hindi katulad ng araw na pinag-iisipan mo talaga. Pinangalan mo sa Panginoong Diyos, sa pananampalataya, pinangalan mo sa magagandang mga katangian na ibig mo talakhan. Kaya nga maski sa pinagsamang pangalan ng mga magulang, dahil ibig nyo na mga maging munting larawan sila ng inyong pagkatao, ng inyong kabutihan, ng inyong pag-ibig. Kaya nga po, kahit sa pagpili ng mga ninong at ninang, hindi ka pumipili ng mayaman, hindi ka pumipili ng sikat, hindi ka pumipili ng kilala, hindi ka din basta pumipili ng kaibigan. Ang pinipili mo, diba? Tingnan nyo nga yung katabi niya, naging ninong ba yan? O naging ninang ba yan? O bakit kayo pinili? Kasi mayroong matututunang mabuti sa inyo. Yun ang inisip nung ninong at nung kumari o kumpari ninyo.
may mabuting maidudulot ka. Kaya dapat, nagtuturo ka mabuti. Kapag yung ninong o ninang, ang sinasabi sa bata, sige, sabunutan mo, hampasin mo, batukan mo. Oh, demonyo po yun. Pagkaganoon. Kasi di siya nagtuturo na mabuti. Kaya nga, pangalawang magulang, di po ba? Godparents. Ituturing niyo sarili niyong anak. Ginagabayan para yung bata sa kanyang pagkakaroon na isip, sa kanyang paglaki, lumaki sa pananampalataya. Kaya nga maski sa simbahan, murang edad pa lang tayo, yung mga bata, makita mo, dinadala sa simbahan. Pero huwag namang pabayaan lang natin na maglaro. Masarap maglaro sa simbahan kasi lalo mapapansin sa'yo. Pero dinadala natin para ano? Para turuan sila unti-unti. Marahil sa una, makulit. Marahil sa una, malaro. Marahil sa una, maingay. Marahil sa una, mag-iiyak. Ako, naalala ko po nun, gustong-gusto ko sumama sa simbahan. Bakit? Noong araw, wala naman masyadong pasyalan eh. Ang talagang lihitin mo, makapapasyal ka na makakasakay ka sa sasakyan, makakakita ka ng karsada, pupunta kayo sa simbahan. Kaya nga pag naglikot ka at nagtuturo ka, sasabihin, sa susunod di kayo sasama pag malikot ka. Pupunta tayo para magdasal. As unti-unti, yung kamalayan natin nabubuksan, nauunawaan natin na ito pala yun. Hanggang sa nandun. Minsan nga, yung matatanda, pinanakot pa yung pare. Kamaingay, gagalit si pader. Kaya tuloy, paglapit nung bawat natatakot, magulat ka, yung pala, pinanakot. Mamaw yan, mamaw. Malay. Pero, ang trabaho po natin, ang gampanin natin, may mulat sila. At kung babalikan natin, bakit tayo hanggang ngayon nagdadasal, nagsisimba? Dahil nilapit tayo ng mga magulang natin, ng mga pamilya natin, sa kabila ng kanilang mga kahinaan at kakulangan sa Panginoong Diyos. Sama-sama tayong naglalakbay na nagsisikap na maging daluyan ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya sa bawat araw ng ating buhay. Kaya nga sa huli, pag tinignan po natin, yung pagiging malapit natin sa Diyos, ay bunga ng pagiging malapit din natin sa pag-ibig sa pamilya. Hindi perpekto yung mga pamilya na pinanggagalingan natin. Pero yung paglapit sa Diyos na mag-anak, ang susi, lalong higit para sa mga kabataan at mga anak, para matutuhan at maintindihan anong ibig sabihin ng Diyos sa kanilang buhay. Ano ang pag-ibig ng Panginoon na siyang gabay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po yung misyon natin, hindi natatapos sa binyag lang. Napagkaraan pinabayaan mo na. Napakahalaga ng pag-aakay sa bawat isa sa pananampalataya. Napakahalaga ng pagsasabuhay at pagpapadama ng pag-ibig na yan sa loob ng ating mag-anak. At ang susi, pagtitignan po natin, sa dulo ng Ebanghelyong binasa po ngayon, sabi doon, pagkaraan na mabinyagan ng Panginoon, siya'y nagdasal. At nung siya'y magdasal, nabuksan ng langit at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mahalaga po na tayo ay magdasal. Sa banal na kasulatan, lalo na sa Ebanghelyo ni San Lucas, laging babanggitin ang Panginoon, laging nagdadasal. Araw-araw. Kahit abala pa siya at pagod, sasabihin lagi doon, hahanap pa siya ng ilang na lugar, gigising pa siya ng madaling araw para magdasal. Doon makita po natin yung kaugnayan ng Panginoong Jesucristo sa Ama. Hindi nagkaroon ng putol na kahit na ano. At naunawaan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon, na ialay ang kanyang buhay na lubos para sa ating kaligtasan, sa landas ng pagmamahal at pagpapakumbaba, dahil sa kanyang malalim na kaugnayan sa Ama. Kaya nga sasabihin niya, ang aking pagkain
ay ang tumupad sa kalooban ng Ama. At paano yun natatanggap at nakikita ng Panginoon sa kanyang pananalangin? Nagdasal siya, nabuksan ng langit at tinig nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Tayo kaya, nagdadasal tayo ngayon, o kahit sa pagdadasal natin na mag-isa, mas maganda siguro kung mag-isa tayo. Mas imaginein mo, kung nagdadasal ka na mag-isa, at nabuksan ng langit, ano kaya ang sasabihin ng Panginoong Diyos sa atin ngayon? Sabi ko mag-isa, kasi okay lang kung sasabihin, "Ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Baka sabi mo sa katabi mo, sa iba yan o sa akin yan? No. Okay lang po yung kahit saan tumama eh. Baka mamaya pagbukas ng langit, tamaan ka ng kidlat. Alam natin kung sino yung sarili natin. Napakahalaga po na binubuksan natin ang ating sarili sa Panginoon. At hangad natin na tayo ay maging kalugod-lugod na anak ng Diyos. Kaya nga po, yan ang paulit-ulit na paalala ko po sa inyo, araw-araw, lagi po tayong magdasal. Tunay, nagsisimba tayo pagka-araw ng linggo. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, may pagkakataon tayo na magsimba araw-araw. Meron talagang pagkakataon na linggo lang talaga. Meron mga responsibilidad, may mga ginagawa, naghahatid ng anak, pumapasok sa trabaho, may mga gawain sa bahay, hindi maiwan. Pero kung sakali man na ganoon, hindi po nangangahulugan, mawawala na tayo ng oras ng dasal. Yan kasi po yung malungkot na parang nakatanim sa isip natin. Ba't di ka nakapagdadasal? Ba't di ka nakapagsisimba? Kasi marami pong ginagawa. Kasi wala po maiiwan sa bahay o ganito. Yung mo sabi ba, di ka na ba umalis? Di ka ba nagpunta ng mall? Di ka ba namasyal? Di ka ba nag-out of town? Ang dali nating sabihin, maraming ginagawa. Kaya nga po yung pagdadasal, sabi po nung spiritual director namin ng araw, si Father Albert Merskert, sabi niya, the best time to pray is early in the morning. First thing in the morning. Ang dasal po, hindi naman po pahabaan yan. Marahil may mga dasal tayong talagang nakakasanayan. May mga dasal tayo talagang binabasa. May nobena tayong paborito na buklatin o dasalin. Pero maganda po na sa umaga pa lang, maganda na sa paggising natin, o merong unang mamumutawi sa bibig natin, kung merong unang sasagi sa isip natin, kung merong bagay na ilalaman tayo sa ating puso, pagising natin, ang ilagay natin doon ay ang Panginoong Diyos. Kaya napakaganda po na pagising natin, tayo magdasal. Ang praktikal na masasabi ko nga po sa inyo, yan, pag gumigising naman tayo, di ka naman kagad bumabangon. Madalas, ini-snooze mo pa yan ng 10 minutes kasi masarap yung gumising ka, matutulog ka uli. Dinadaya mo yung isip mo na nakatulog naman ako uli. Pero malaking bagay po yun eh. Pero pag tunog ng alarm, sa halip na tingnan mo kung may message, sa halip na tingnan mo kung ano man yung gusto mong tingnan na paboritong tingnan sa cellphone, ang una mong gawain ay magdasal. Nandun po, makita niyo yung tukso. Kahit sabihin mo lang ang pangalan ng Panginoon, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I trust in you. Jesus, save me. Jesus, fill me. Kahit paulit-ulit, kahit nga pangalan lang po ng Panginoon, Jesus. Dahil ang pangalan ng Panginoon ay isang panalangin. Ang Diyos ay nagliligtas. Na pag tinawag natin Jesus, sinasabi natin, "O Diyos, iligtas mo ako." Kaya nga yung mga alagad, manghang-mangha, mayroon ibang mga tao na kapag palayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Takot ang dyablo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya ako sa bahay ninyo, umaga-umaga,
bunganga ng bunganga, o sungit ng sungit. Sabihin nyo, Jesus! Pag hindi, tumigil yan eh. Kung magmumura-mura pa, sabihin mo, Jesus! Maiisip mo. Natatakot ka, may iniisip ka, tumawag ka sa Panginoon. At napakaganda po na hayaan natin yun yung pumuno sa puso't isip natin. Minsan na sinabi ko na po sa inyo yan, sabi ni St. Francis de Sales, 30 minutes of prayer every day. Yan daw po yung kailangan natin. At kung marami daw talaga tayong ginagawa, marami tayong gampanin, malaki yung responsibilidad natin. Ang kailangan daw natin po sang oras. Eh di ba't ang argumento ng marami, ba't di nakapagdadasal kasi walang oras? 30 minutes. Kung ang tingin natin sa dasal hiling, nakaiinip po talaga. Eh, ano ba sasabihin mo sa 30 minutes? Paulit-ulit ka na lang siguro sa sasabihin mo. Pero ang dasal po, pakikipag-usap sa Diyos. Pakikinig sa Panginoon. Pagkukwento kung paano nakikipag-usap tayo sa isang mahal sa buhay o kaibigan. Anong nararamdaman natin? Anong gusto natin? Anong nasa isip natin? Anong mga takot natin? At pag ganun ang pagdadasal po natin, yung 30 minutes, hindi nyo mamamalayan kulang. At kung malaki yung pananagutan natin, meron tayong bagay na dapat pagdesisyonan. Sabi niya sang oras. Makaisip-isipin natin. Talagang timbangin natin. Isipin natin, ito ba'y tama? Ito ba'y tuwid? Ito ba'y tapat? Ito ba'y totoo? Ito ba'y kabutihan? Ito ba'y nagdudulot ng buhay? Ito ba'y pag-ibig? Kaya isipin natin talaga, anong epekto nito? Kaya pagkaraan ng isang oras na yun, talagang napagnilayan mo. Pagtayo mo na yun, pagtungo mo sa gawain, alam mo kung ano yung gagawain mo. Dahil napag-isipan mo talaga. Sa tulong ng Panginoong Diyos, sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya, yun po yung mahalaga. Ang mga alalahanin sa buhay, problema, sakit, kamatayan, hindi mo mawala yan. Kahit anong dasal ang gawain po natin. Pero, kung nagdadasal po tayo, ang biyaya na makakamit natin ay ano? Na yung biyayang ibinigay sa atin ay hindi dahil nawala lahat yung mga yon o nagkaroon tayo ng mga yon. Ang biyaya ay dahil nandun palagi ang Diyos sa gitna ng buhay natin. Emmanuel, God with us. Nakasama lagi natin ang Panginoon sa anumang hinaharap natin. At ang pinakamahalaga, buhay tayo ngayon, kasama natin ang Panginoon. Gagabayan tayo, sasamahan tayo, tutulungan tayo para may sakatuparan natin ang kalooban ng Ama. Para sa pagtatapos ng araw, nandun na marinig natin yung tinig ng Ama na nagsasabing, nalugod ako sa mga bagay na inisip, sinabi, at ginawa mo. Katulad ng isang anak na pag umuwi tayo sa bahay, tatanungin tayo ng magulang natin, ano nangyari sa lakad natin? Ano nangyari sa eskwela? At baon natin ng magagandang mga bagay. Bagamat nandun din yung mga kahinaan at pagkukulang natin para sa panibagong araw at pagkakataon sa kinabukasan, mabago natin, maiayon natin ng higit sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sa pagkapatuloy na ating pagdiriwang, pahalagahan natin yung binyag na binigay sa atin na yan ng Panginoon. Lagi tayong magdasal. At ang napakagandang dasal na magagawa natin ay ang banal na Eucharistia. Dahil sa banal na Eucharistia, hindi lang natin naririnig o nakakausap ang Panginoong Jesucristo. Ito pinakamagandang panalangin kasi sa Eucharistia, kasama natin ang Panginoong Jesucristo na nananalangin.
Kasama natin ang Panginoon na nag-aalay mismo ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Si Kristo mismong ibinibigay sa atin at tinatanggap natin na pumupuno sa ating buhay. Kaya walang dahilan para hindi po tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa banal na Eucharistia, tinatanggap natin yung kanyang katawan at dugo. Sa ating mga tainga, tinatanggap natin yung kanyang salita. At sa ating buong pagkatao, bibig, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng Panginoon. Pinupuno. Kaya nga lang, ang tanging dahilan lang po para talagang hindi mamayani ang Diyos sa buhay natin ay nasa atin na lang. O sinasara natin yung ating mga puso. Kaya nga, ang pahayag ng Panginoon, magsisi sapagkat ang kaharian ng Diyos ay naganap na, nandyan na. At ang tinutukoy doon na Panginoon yung kanyang sarili. Sa araw-araw nating pagdadasal, mababang loob na lumapit lagi tayo sa Ama upang sa bawat